Yung pons kasi is, ito lang masabi ko, yung pons ay nakadikit sa cerebellum. Okay? So, pag hindi pa siya nakadikit sa cerebellum, midbrain pa yan. Okay? Pons, cerebellum, cerebellum, cerebellum. So, pons to. Tapos, makita nyo rito, wala na. So, ano structure na to? Spinal cord. Ano bang next sa pons? Brainstem. Brain. Tama? Hindi, ano ang next sa pons? Pababa. Medala. Okay, so ito na yung medala mo. Okay? So, midbrain, pons, medala. Okay. Paano nyo ilolocalize yung mga lesion sa midbrain, pons, medala? Actually, yung cranial nerves 1 to 12 divided by 3. So, 1, 2, alam nyo naman, nasa taas lang yun, di ba? So, yung 3, 4, nasa midbrain. 5, 6, 7, 8, nasa pons. 9, 10, 11, 12, nasa medala. Okay? Pero next time na yun. Ano to? Lateral. Ano ba to? Lateral heart. Action. Anong lobe to? Sorry. Parietal. Hindi, dito yung parietal eh. Saan na to? Frontal. Hindi, dito yung frontal eh. Saan na to? Temporal. Very good. So, temporal. So, ano tawag mo rito? Temporal. So, temporal horn. Okay? Anong importance ng temporal horn? Hindi pa pa siya Ang temporal horn, ang pang-diagnose mo kung meron kang hydrocephalus. Okay. Okay? Kasi normally, dapat slit-like lang siya or maliit lang siya. Ano ulit lobe to? Temporal. Anong structure? Anong tawag nyo dito sa kulay itim na to? Ito ang tawag dito is basal cistern. Anong importance ng basal cistern? Siya naman yung magsasabi kung malapit nang mag-herniate yung patient or hindi. Paano mo malalaman yun? Okay, ganito ah. Temporal horn. Anong lobe to? Temporal lobe. Brain parenchyma. Pag lumaki yung temporal horn mo, anong mangyayari sa brain parenchyma na nandito? So, pupush niya papunta saan? Medially or laterally? So, pupush siya medially kasi meron kang buto rito eh. So, pupush siya. Anong mangyayari sa basal cistern mo? So, mawawala. So, mawawala siya. Anong structure to? Midbrain. Anong nasa midbrain mo? Kung bakit ka gising? Yung Aras. Aras pa. Okay, aras. Sunod na yung aras mo. So, pag wala ka ng basal cistern, anong ibig sabihin nun? Nako-compress yung... So, anong ibig sabihin nun? Mag-herniate na yung patient, di ba? So, pag wala ka ng basal cistern, mag-herniate na yung patient, makokompress yung aras mo, anong tendency ng patient? Loss of conscious. Matutulog. Okay? Magdi-decrease yung sensorium. Okay? So, yun yung importance ng basal cistern. Ngayon, may hydrocephalus, wala. May hydrocephalus, wala. Wala. Meron. Hindi ka dilate. Dilated na yan. Dilated nga. Nasa Okay? Basta Basta may- medyo bilog siya. Pag medyo bilog siya, ibig sabihin nun, di pa siya hydrocephalus. Pero pag ganito, na-slit-like, tapos lumalaki na, yan, hydrocephalus na siya. Tapos kung i-correlate nyo, tingnan nyo, nakikita nyo pa ba yung basal cistern? Hindi na. Ha? Hindi, dito lang yan. Dito Sa may siya. midbrain lang. Wala. Dito nawawala. Okay. Malapit na siya. Hydrocephalus na ba siya or hindi? Ay, mag-herniate na ba siya or hindi? Mag-herniate. Mag-herniate niya. Ang basis nyo? Nawawala na yung basal. Okay, very good. So, yun yung dahilan. So, mukhang mag-herniate na tong patient na to. Tapos, kung titingnan nyo, vasogenic edema or talagang edematus na yung buong utak. Kasi, wala nang suicide. wala ka ng suicide. Face. So, face na. Tingnan nyo naman ang difference, mga guys. So, ang laki ng difference. Dito makita nyo yung puso, itim na itim. Pero dito, wala na. Okay? So, sige nga, last test natin ha, kung alam nyo. Turo nyo sa akin ang internal capsule. Doon tayo sa normal. Sige. Sige, ito. Anong manifestation pag meron kang problem sa internal capsule? Depende sa Depende Internal capsule sa genome. Facials. Pag sa posterior, limb. Fascia. That's fascia. Saan ang thalamus dyan? Ito. Okay, sige. Paano pag 29-year-old handsome male presenting with sudden onset left-sided
weakness, dense media with hemianesthesia. Saan nyo ilolocalize yung lesion? Right sa lang capsule. Internal capsule. Right talamo capsule. Yeah. Okay na. Okay na. Internal capsule basta mo lang. May midline shift, wala. Meron, sir. Meron. Okay, very good. Tapos, maga ang utak, hindi. Walang sulcus. Okay, wala ka ng sulcus. Mag-herniate, hindi. Mag-herniate and nawawala na yung Basal cistern. May hydrocephalus, wala. Wala dito. Wala. Maliit lang yan. Medyo bilog pa nga eh. Hmm. Diba? May basal cistern, wala. Meron pa. Dito, meron, wala. Wala. Saan ang centrum semiovale? Turo niyo sa akin. Ah, Saan ang pars cerebri? Itong... Saan ang basal ganglia? ito, sir. Ito yung nasa side. Itong nasa side. Ito. Okay, sige. Pwede rin. Saan ang midbrain? Paano mo malalaman pag nasa thalamus ka na? Ay, pag nasa pons. Pag Nakadikit nakatouch na, po nakadikit siya. na. Okay, turo niyo sa akin ng medalla kung saan. Medalla dito. Okay. 29-year-old handsome male, asada set na left-sided weakness, tapos yung patient nakatingin sa kanan. Saan yung lesion? Right. Sa Kanan. Sa right. Nakatingin siya sa kanan. Towards the lesion. Towards the lesion. Di ba tinanong niya sa service ako natin, service allowance natin? Towards the lesion. So, anong affected na part? Turo nyo nga sa Ano ulit? Ano ulit? 29-year-old handsome male, sudden onset, na left-sided weakness, tapos on physical examination, preferential case to the right. Sir, may ano siya. Right. Sa Ano, right. sir, sa may points. Right. Ano ba? Ano bang purpose ng, saan nyo ba, sino ba ang responsible for Right conjugate sa midbrain? response? Actually, meron ka naman point. Pwede siya sa pons, pero ang problem kasi is left-sided weakness. Ah, yun. Okay? Tapos nandito yung lesion mo. Right midbrain. Kasama yung thalamus. Nasa frontal eye field. So, nandito ka. Okay. Okay. Di ba nakaganon sila? Tapos weak yung kabilang May side. weakness kasi. So, pag nakaganito sila, ibig sabihin, yung frontal eye field nila rito is hindi gumagana. Ano bang purpose ng frontal eye field? Frontal eye field, nandito siya sa frontal. Tapos, dito sa may 8, di ba? Sino ba yung sumagot ng 8 dati? Yung Brodmann's area 8. Anyway, ayun, tama. Hindi, tama yung sagot nyo, Brodmann's area 8. Pero tinatanong ni sir kung anong lobe. Nasa frontal lobe siya, nandito siya sa may lateral frontal. Tapos, anong purpose ng frontal eye field mo? Frontal eye field mo is actually, pag in-stimulate mo siya, titingin ka sa contralateral side. Pag-stimulation. Kaya pag nagsi-seizure yung pasyente, dito yung focus ng seizure, gumagano yung pasyente. Diba? Para naman pag na-stroke, dinestroy mo yung part na yun. Ibig sabihin, titingin siya Dun sa sa side na to kasi affected. mas malakas to. Kasi state of state of stimulation silang dalawa. Kailangan balance. So pag tinanggal mo to, ni-stroke mo, gano'n yung patient. Pero pag in-stimulate mo to, nag-seizure, gano'n yung patient. Okay? So pag nakatingin yung patient nakaganon, tapos mahina to, meron siyang problem sa frontal eye field, tapos left to, compatible. So baka malaki yung infarct, umabot sa cortex. Yun yung ibig sabihin. Okay? Last. Ilang cc yung bleed? Ito, sir. Wait. Ito. Widest Teka. na. Widest. Widest. Biggest Siguro na na ba kayo? lesion. Yes, sir. Sponsor. Ito lang. Huwag siyang kamay. Ito lang. Teka. Akin na ang papel. May papel pa kayo maliit. Sige, Measure. measure Dali mo lang siya. lang siya. Guess, di ba? Fine. Oh, edges. Yung widest. Ano yan? Tapos Tapos yung number of slices. Sino may extra na papel? Kayo Ito ba yung largest? naman na extra na papel. Okay. Ano lang? Ito na. Anong munang formula? Anong method to? Sir, yung Cautery. Ito yung tinatawag na Cautery method. Okay? Anong formula ng Cautery method? Sir, yung A times B times C divided by over 4. 4. Dito sa PGH4 lagi yan. Okay? Ano yung A? Sir, yung widest, sir. So, kung titingnan nyo to, hanapin nyo yung widest diameter ng bleed. So, kung pipili kayo, ito, or pinakamalaking bleed. So, ito. So, tingnan yung edges, tapos mark. Tapos, ang next na gagawin nyo is yung transverse na diameter nito, kukunin nyo rin. So, dito, para dito, dito.
So parehas lang, halos parehas lang. So yung longest diameter is yung A. Yung transverse diameter is yung B. So, paano nyo measure? Kukuha ba kayo ng ruler o hindi? May markers or data. So, meron kang gradation dito, gamitin mo to. 4 So, 4 by 4, 3.5. Nakita nyo ba? Gets? 4, di ba? 4 cm. 5 cm kasi to eh. So, 1, 2, 3, 4. 4 by, ito yung una ha. Tapos next is bababa ko. Ngayon, 1, 2, 3.5. So, 4 by 3.5. Ang A mo is 4, tapos yung B mo is 3.5. Ngayon, ito yung pinaka-tricky na part. Ano yung C? Number of slices per present yung... Okay. Number of slices na Tapos depend... kapareho ng size ng bead mo. So, 75. eyeballing lang to. So, 1, 7 or 7. 2. Sige, wait lang 1. So, number 1 na to. 2, 3, 4. 5. Ito is mukhang 0.5 na nga lang to eh. Maliit na to eh. 0.5, 0.5. So, 5. Kuha nyo ba, guys? Pag less than 50%? 0.5 ka. Or almost 0.5 na or kalahati na So, lang. pag 0.5 na dalawa, lang. Parang oo, ikaw. So, 1. So, ito yung pinili natin originally, di ba? Ito ba kaparehas ng size nito? Yes. So, kaparehas. So, 1, 2. Ito ba kaparehas ng size ito? Pwede. Halos, pwede pa rin. So, 1, 2, 3. Ito ba magkaparehas nito? Mukha. So, 1, 2, 3, 4. Ito ba mas makaparehas nito? Halos hindi na. Mas maliit na to, di ba? 0.5. So, around 0.5. So, 0.5. So, 1, 2, 3, 4, 0.5. Tapos, ito ba halos kaparehas nito? Mukhang hindi na. So, maliit na to. So, 1, 2, 3, 4, 4.5, 5. Kuha. So, yung letter C mo is 5. Divided by 4. So, ilang cc siya? 7.5. So, 5 times 4, ay, 5 times 3.5 is 17.5 cc. Okay. Yan yung una nyo isusulat. 17.5 cc, saan? Saan yung location ng video? Right, sir. Sa my right. Saan? Sa Kapsulugang Ionic area. Okay. Ano ba yung mga nilalagay namin sa scan? May midline shift? Wala. Meron, sir. Midline shift. Ilang centimeters? 1.5. 1. So, ito siya. Tapos, i-measure nyo to. So, mga 0.5. Estimate nyo lang. Or 1. Kuha ba? 1 lang. So, 1. Point. So, 1 cm. Papunta saan? To the right, to the left? To the left. To the left. Left. Tapos, may hydrocephalus? Wala. Meron, sir. Mild, moderate, severe. Mild lang yan. Mild. Hydrocephalus. Okay? Sir, yung grading niya, based din sa size? Actually, subjective lang siya. Pag sobrang makita nyo, pag sobrang laki na, as in makikita nyo talaga. Mild hydrocephalus. May basal cistern? Wala. So, pwede nyo sabihin, tight basal cistern. Okay? Tapos, next. IV extension. May IV extension? Wala. Hindi mo masabi mo kung wala. Hindi papasok. Wala. Kung wala. Tapos, ano pa yung mga nakita nyo? May edema? Or... sir. Meron. Meron siyang vasogenic edema. Okay, vasogenic edema. Next time, i-discuss ko yung tatlong types ng edema sa inyo, ha? So, meron siyang vasogenic edema. Tapos, ano pa, nakita nyo? Meron siyang diffuse cerebral edema. Okay? So, ito yung mga tanong, or ito yung mga basa na pwede yung cerebral edema. So, ito yung basa nyo sa CT scan na yan. Yan na yun. Okay? So, kung hypertensive dito, next time na lang yung management.